Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga, nabulgar na. Nako, grabe to. Pera lang na impeachment. Aray ko po. Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kababayan, bago po natin simulan ito mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. At eto nga mga kababayan, wag na po natin patagalin. Ito po ang statement ni Vice President Sara Duterte, no? Pera lang, BP Sara sa nakaambang impeachment laban sa kanya. Nako, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginawang fundraising ng mga members of House of Representatives kung yung pagpirma nila sa impeachment. Nako, it's all about the money. Nako po mga kababayan. Sangayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Well, sa ngayon, di ba? Ganun talaga ang nangyayari mga kababayan dito sa House of Representatives. Pero mukhang pera nga talaga ang House of Representatives kasi hindi po nila pipirmahan yan eh. Or I mean, kasi dalawa po ang kumakalat ngayon. So, tiba-tiba po ngayon ang House of Representatives mga kababayan. No? Una, dito po kay Vice President Sara Duterte, pag pumirma sila, okay, may kwarta. Okay, may biyayang darating, okay? Tapos dito naman kay President Bongbong Marcos Jr., syempre kapag hindi ka pumirma diyan, may kwarta ka rin. Diba? So, dalawa po ang pwedeng pagkakitaan ngayon ng mga hinayupak ng mga buhaya sa ating gobyerno. Pag hindi sila pumirma, may kwarta. Pag pumirma naman, may kwarta pa rin, di ba? Pag pumirma ka sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, syempre, meron kang incentive, di ba? Kapag ikaw naman ay hindi pumirma, dito po sa impeachment against President Bongbong Marcos Jr., ay malamang din ay ikaw ay magkakaroon ka po ng incentive din siguro, siguro lang naman. This is just our speculation based on what happened sa nakaraan pong impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, di ba? What do you think mga kababayan, ha? At eto, sa ibang balita or sa kaugnay na balita naman mga kababayan, si Sandro Marcos mga kababayan mukhang nagiging hero pa. Sabi po dito ni Sandro Marcos mga kababayan or sa balita, amid impeachment trap versus Bongbong, Palace says Sandro Marcos must stick to his mandate. Parang pinalalabas nila dito mga kababayan that may prinsipyo. Sandro Marcos is a principled congressman o may prinsipyo. Itong si Sandro Marcos. Talaga bang stick to his mandate or stick to the plan lang kayo? President, ito pong balita mula sa JME News. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will not intervene in the process of the impeachment complaint filed against him, even with his son, Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Totoo ba ito? Talaga bang hindi sila nakikialam? Ngayon pa nga lang sa pagpa-file pa lang ng impeachment against President Bongbong Marcos Jr. ay mukhang nakikialam na sila. Dahil mga kababayan, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na yung nag-file po, yung nag-file po ng impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. ay walang iba kundi abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Paano natin hindi masasabing hindi kayo nakikialam? Ngayon pa nga lang gusto nyo nang isabotahe ang impeachment.
ang totoong impeachment, mga kababayan. Kasi mayroon po tayong 1-year ban, di ba? 1-year rule ban na ban or bar. 1-year bar. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, hindi naman tayo mga bihasa sa mga ganyang mga batas. Pero nakasaad po diyan, mga kababayan, no, na sa isang taon, isang impeachment lang ang kailangan na matakil nila, no? Hindi pwede ang maraming impeachment. Ngayon, inuunahan na po nila. Yung ibang magfa-file, talagang mga tuso itong mga hinayupak na ito. Sila mismo ang nag-file sa sarili nila, no? Para magtagal, no? Magtagal sila sa pwesto. So, ayan. Ano po ang inyong masasabi dito, mga kababayan, sa gusto nilang ipamukha sa atin na si Sandro Marcos ay isang maprinsipyong kongresista at hindi rin makikialam ang Pangulo sa kung anumang gagawin or pagdesisyon ni Sandro Marcos. Nako po. Papayag ka ba? Ikaw ang ama? I-impeach ka ng sarili mong anak? I think so, mga kababayan. Maliban na lang kung nasa dugo nila yon, pero iba po kasi ang nasa dugo nila. Ang nasa dugo po kasi nila, mga kababayan, di bali nang magtrahidor, no? Manatili lang sa kapangyarihan. No? May mga politiko kasi, no, na di bali nang hindi ako manatili sa kapangyarihan as long as may prinsipyo ako. Ewan ko lang sa mga nayupak na ito kung may prinsipyo ba ito. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, eto ang nakakagulat. Ngayon lang, nako, biglang bumaliktad. Sintong bumaliktad. Ito, Coach Oli, pasok. Eto, pag-usapan natin, medyo nakakagulat, di ba? Ang pinaplano nilang ipa-impeach si BP Sara. Pero naunahan pa ni Bongbong Marcos na mapa-impeach si Bongbong Marcos. Pero teka muna, wag muna tayong matutuwa dahil hindi pa matatanggal ang adik. Ha? Oo. Ito pa, isa na namang kababalaghan sa gobyerno ngayon. Pasok. Taon nang i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y korupsyon sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw, isang impeachment complaint ang muling inihain sa House of Representatives. Pero sa pagkakataong ito, laban naman sa Pangulo. Ayon sa reklamo, dapat umanong ma-impeach si PBBM dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Narito ang sinabing grounds sa reklamo. Una, ang umano'y pagpapadakip kay former President Rodrigo Duterte. Yan, una, okay. Ano daw yung mga grounds for impeachment kay Bongbong Marcos? Kasi may naghain po. Isa po ito, yung pagkikidnap kay dating presidente, kay PRRD. Yan po yan. Pero teka muna, alam mo sa atin, good news po ito. Itong pagpapa-impeach ni Bongbong Marcos, good news. Bakit? Patungong International Criminal Court. Ikalawa, ang umano'y pagiging drug addict ng Pangulo. Ikatlo, yan, pagiging drug addict, bawal din yan. So lihitin mo yung mga dahilan. Ang umano'y pagkabigo ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations at other unconstitutional provisions sa General Appropriation Bill mula 2023 hanggang 2026. So ibig sabihin, merong nangyaring unconstitutional. Alam naman natin yung nangyaring corruption. Diretsuin na natin, yung nakawan. Pikit mata lang. Inapruban ni Bongbong Marcos. Tama din naman yan. Ikaapat, nakinabang daw si PBBM sa mga kickback mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Tama din naman yan. Ako'y naniniwala na nakinabang si Bongbong Marcos sa ghost projects. At huli, ginawa raw ng Pangulo ang ICI para depensahan ang kanyang mga kurap na kaalyado. Mismo rin. Tama din yan.
Oo, yung ICI nilinis. Ano bang napala natin sa ICI? 'Di ba? Nalinis lang yung anak na si Sandro at yung pinsan na si Tambaluslos. Oh, tama rin. Isang attorney Andre De Jesus ang nagsumite ng reklamo. The only way for evil to triumph is for good men to do nothing. Hmm. And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing. Win or lose. Ang endorser, si House Deputy Minority Leader So may win or lose agad mga kaubayan. Kasi scripted nga, no? May win or lose agad. Dapat if you, di ba, kapag ikaw ay sigurado ka sa ginagawa mo, no? Dapat confident ka na mananalo ka, no? Walang win or lose, walang lose-lose dyan mga kaubayan. Kailangan win ka agad. Ha? Win ang paniniwala mo dyan, hindi win or lose. Scripted kasi. Yung Andre De Jesus na yan, mga kababayan, yan po yung sinasabi na attorney ni Lisa Marcos, mga kababayan. at pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Siguro, nung nilapit sa akin ni Attorney Andre, pinag-aralang mabuti. Actually, hindi lang naman ako nag-aaral nito. Siyempre, yung mga legal natin. So, pinag-aralan namin ng halos ilang weeks. At nakita namin na ito yung hinahanap ng ating mga kababayan. Matatanda ang isa si Nisay sa mga umano'y contractor na pinasasampahan ng kaso ng ICI at ng DPWH noong nakaraang taon. Ayon sa joint referral na isinumite nila sa Ombudsman noong Nobyembre, si Nisay ang may-ari ng sole proprietorship na JVN Construction. 2021 at 2022 raw nang makatanggap ito ng 3 infra projects mula sa gobyerno na aabot ang halaga sa 73.7 million pesos. Nang tanungin si Nisay kung nakikipagtulungan siya kay VP Sara kaugnay ng inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo, agad itong itinanggi ng kongresista. Hindi naman. Hindi ako naniniwala na talagang may kuntsabahan si BP Sara. Mamaya, relax lang, tatapusin natin to. Okay, may twist din nito eh. Oh. Sa isang Facebook post, sinabi ng political commentator at public interest lawyer na si Attorney Jesus Falsis na may indicators umano na pro-BBM ang endorser na si Congressman Nisay. Posible Yan. Ito yan. Alam mo, itong si Falsis, may tama diyan, may tama dito, may tama siya dito, ha? Bagamat ito ay hindi ko maintindihan kung ano na ba talaga ang kalagayan nitong Falsis na to. Hindi ko naman nasusubaybayan ang kanyang vlog, no? Pero ito ay sabi protector nasa kampo, sabihin na lang natin, nasa kampo ng administrasyon. Okay? So tama. Itong si Nisay, siya ang isa na bumoto doon sa impeachment ni Sara. Oh, siya nag-create ng Maharlika Investment Fund. Oh, siya din ang nag-close ng Bataan Governor. He is close to Bataan Governor Joet Garcia. Anong ibig sabihin nito? Siya ay pro-BBM. At ako'y naniniwala kahit naman si Baste sinabi, drama lang to. Itong ginagawa nila. Drama, itong impeachment. Bakit kanyo? Kasi pag hapsyaw ang isinampang impeachment for 1 year, hindi na mapapa-impeach si Bongbong Marcos. Isipin mo, pro-BBM ang nagsampa ng impeachment. Ako'y naniniwala, tama yan. Tama yung sinasabi. So bakit good news? Kanina Coach Oli sabi mo good news sa atin. Ibig sabihin, desperado na po si Bongbong Marcos. On the defensive mode na sila. Kasi pati yung impeachment laban sa kanya, pinapabricate nila. Hindi lang tulay ang ninanakaw ni Bongbong Marcos. Pati impeachment ninanakaw niya na. Pati impeachment pinepeke na niya. Ibig sabihin, ganun sila kadesperado na within 1 year, alam niya, it's very, very possible matatanggal siya. At isa dyan, ang dahilan, itong impeachment. Kaya inalis na niya. Inalis niya na sa
inaalis niya na doon sa possibility na magamit yung impeachment. Pero marami namang pamamaraan pa. Pero at least, nabawasan siya. Kaya nga, eto alam natin, ay drama-drama, pero sa isang banda, nakikita natin na talaga malapit na, malapit na si Bongbong Marcos at mismo siya, alam niya. Baka mga kababayan, no? Ganito po ang mangyari. President Bongbong Marcos Jr. will be impeached pero hindi po sa pamamagitan ng Kongreso. Ito po ay sa pamamagitan ng taong bayan. No? Gaya po ng mga nakaraang impeach na nasibak ng mga pangulo ay hindi naman dumaan yun sa sa House of Representatives. Diba? Kasi nga, pag ipinadaan pa na, gagastos pa yan eh. No? Taong bayan na lang ang magdesisyon kung talagang, di ba, manatili pa itong si Marcos or hindi na. Kasi pag dumaan pa yan sa House of Representatives, sabi nga ni BP Sara, pera lang ang lahat ng ito. E di gagastos pa tayong mga ordinaryong Pilipino just to impeach PBBM. Okay sana kung may impeach, paano kung hindi? Gagastos pa rin, di ba? Dahil sa mga bayaran, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.